Marilyn, sabi ni Mikay nagpunta raw dito si Perlita. Sinauli lang po sa akin ni Nanay yung mga gamit ko. Tapos ang sabi niya po sa akin, kalimutan na po daw namin yung isa't isa. Sinaktan ka. Anong dapat mong gawin? Step up! Lumaban ka! Jerome, nagustuhan ba kayo ni Marilyn? May problema ba? Nag-aalala kay Marilyn kasi depressed siya ngayon. Hindi ko alam, baka may masama siyang gawin sa sarili niya. Alam mo ba kung nasan siya ngayon? Ikaw na naman! Ano naman ginagawa mo dito? Umuwi na tayo, lasing ka na. Is this guy bothering you? Sino ba to? Ito ba yung bago mo? Oo! Sa itsura pa lang ito, wala na magandang gagawin sa'yo. Gagawa pala eh! Get the hell out of here! Marilyn, I think we said kanina, ako na yung pinalit mo kay Jerome. Is that true? Sinabi ko lang naman yun para layuan niya ako kanina. Sa tingin ko, pwede naman natin totohanin, di ba? What do you think? Anthony, sandali lang. Sandali lang. Why? Medyo namoy kanina ako mabaho eh. Masyado ata akong madaming nainom. Marilyn, there's toothbrush there and mouthwash. Gusto mo kunin ko for you? I'm sorry, Anthony, pero hindi ko kasi kaya. Dahil ba to, hindi ka pa over sa ex mo? Hindi, no. Matagal ko na siyang kanilimutan. Matagal ko na kanilimutan yung manglilokong yun. Wait, what's the real score between you guys? The last time I saw you guys, okay kayo, you were head over heels sa kanya. Niloko niya ako. Nagkaroon lang kami ng tampuhan na konti. Nalaman ko na lang na nakikipaglandian siya ulit dun sa ex niyang magaling. Gago naman talaga yung ex mo eh. Oo, gago talaga. Alam mo yung pinagkatiwalaan ko siya ng buong buo? Pinaglaban ko siya sa pamilya ko? Tapos, eto lang yung igaganti niya sa akin, lolokohin niya lang ako. Sama niya. Alam mo, Marilyn, kasi nagmumukmuk ka dito, bakit di mo gawa ng paraan? Bakit hindi mo siya gantihan? Maganda ka. You're sexy. Maraming lalaki magkakandara pa sa'yo. Alam mo, tama ka. Bakit nga ba ako mag-aaksaya ng panahon kay Jerome? Akala niya ba mahina ako? Nahahabol-habulin ko siya? Pwede papakita ko sa kanya na kung kaya niyang mangloko, kaya ko din. Ay, last one. Noy, si Jerome kinasaan? Ano ka nangyari daw? Hindi pa umuwi eh. Ewan ko. Chef, makakatikim na ng matinding sermon sa akin yan, ha? Kinakausap natin, bigla tayo nilayasan. So talaang? Hayaan mo na. Yun eh, broken-hearted yung tao eh. Hindi. Sobra yung kabastusan nun, eh. Ay, naku, para ka namang hindi na nasaktan dati. Jerome! Ay, Noy! Jerome, ano ga? Jerome! Uy! Uy! Uy, ano nangyari sa'yo? Sige mo, susuntukin ko! Ay, huwag kang kumuha ka ng yelo daw. Dali, upo ka dito, Jerome. Ano ka nangyari naman? Ano kaya ang itsura mong ganyan eh? Uy, may yelo doon. Nandun sa baba. Dalihan mo na. Jerome, ano ga? Ano kaya? Ako, bihira to. Chef, wala na siya. Wala na siya. Iniwanan niya ako. Ano kang ibig mong sabihin, ha? Ano kang nangyari, Jerome, ha? Sabihin mo nga! Uy! Si Marilyn. Pinagpalit na niya ako sa iba. Diba? Sakit eh. Naman natin. Ako naman. Laging. Anthony, sandali lang. Sandali lang. Why?
Si Allison nasaan? Puntahan ko lang siya. Balik na lang ako sa party. Oh, dito ka lang. Stay here. We agreed, di ba? Plano natin to eh. Anthony, kasi... I'm sorry, pero hindi ko talaga kaya yung gusto mong mangyari. I'm sorry. Marilyn, you're confusing me. Kanina, okay ka. Nag-agree tayo. What's this? What do you want? I'm sorry talaga, Anthony, pero hindi ko talaga kaya. Mabuti pa, uuwi na lang ako. I'm not going in. Ayoko! Marilyn. Kamusta na kaya si Marilyn? Nay, okay lang kayo? Okay lang. Meron lang akong hindi magandang napanaginipan. Tungkol saan? Wala, matulog ka na. Anthony! Ano ba? Anthony! You like it rough, huh? You like it rough, don't you? You're staying. Anthony! You're staying. No! You're staying. We have an evil plan. Anthony, tama na! Akala mo, ha? Pasalamat ka na gustuhan kita, ha? Akala mo hindi ko alam na pangit ka dati, ha? Mukha kang unggoy, no? Hayop ka! Tulong! Tulungan niyo ako! Anthony, tama na! I'm telling you, Giselle, naiinis lang sa atin si Marilyn kapag sinundo natin siya. You know how kids these days. Sige, sure ka naman nakasiguro na okay siya. Bahala ka. Kung bahala ka. Si Allison yun, di ba? Alson? Kasan si Marilyn? Di ba dapat magkasama kayo? Puyat, Mars! Ha? Puyat! Bakit? Oo. Wala akong tulog kagabi. Napaginipan ko kasi si Marilyn. Diyos ko! Mars! Marilyn pa rin! Hanggang ngayon, Wow, di pa tayo tapos dyan, ha? Ito naman, napaginipan ko kasi umiiyak, humingi ng tulong. Oh! Umiiyak! Panaginip! Di ba yung kasabihan? Kapag panaginip daw, baliktad. So, malamang, kung umiiyak sa totoong buhay, di nag-enjoy kasama ng pamilya. Ewan ko, basta gusto ko sanang malaman kung kamustang lagay niya. Kasi gusto ko lang mapalagay. Ay, nako. Ano kaya kung puntahan ko sa resort? Ay, naku, Mars, paulit-ulit. Paulit-ulit tayo dyan. Ka na naman. Naku, naiinis na ako. Paulit-ulit tayong pumupunta sa resort. Paulit-ulit tayong pinapalayas. Tama na, nakakasawa na. Alam mo, ikaw na desisyon, di ba? Na tama na yan. Kalimutan mo na yung anak mo. Panindigan mo naman, please. Gusto ko lang naman mapalagay. Hindi mo na anak si Marilyn, si Darlene na. Siya na ang alagaan mo. Aksiyan mo ng panahon, Mars, tama na si Marilyn. Di mo naman ako masisisi, no? Kung mag-isip ako tungkol kay Marilyn, naging parte ng buhay ko yun. Okay. Fine. Papatulang ko yung kapramihan mo, ha? O, sige na.
sabihin natin may malalang nangyari kay Marilyn. Grabe, sobrang lala. Isang lala. Pero hindi man siya papabayaan ng pamilya niya. Diba? Nakita mo kung gaano siya kamahal ni Giselle. Lalo-lalo na yung Madam Charito na yan. Nasa? You better do that, Congressman, or else I'm going to make your son's life a living hell. Goodbye! Mama, ano sabi ng tatay ng hayop na Anthony na yan? Ang sabi ng tatay ng hayop na Anthony na yan. Humihingi ng patawad at nagsasorry. Kung kinakailangan daw na ipadala na lang ulit niya sa Amerika si Anthony, gagawin daw niya, huwag lang daw nating ipakulong. Oh, kailangan makausap po si Anthony para makapag-file ng whole departure order para hindi tayo matakasan. Right. Hindi po kailangan yan. Ayoko na po paabutin pa to sa korte. Hey, he has to pay for what he did to you. Ayoko na lang po makita siya. Tsaka kasalanan ko rin naman po eh. Kung hindi ako naglaseng at hindi ako sumama sa kanya, hindi naman po mangyayari lahat ng ito eh. Huwag mo sabihin yan. Wala kang kasalanan. Hindi mo kasalanan yan. Alam mo ba, unang kita ko pa lang sa anak ni Congressman na yan, talagang mabigat na dugo ko. Walang breathing. Di ba, Giselle? Sinabi ko sa iyo yan. Walang hiya talaga yung hayop na batang yan. Kailangan makulong yan. Sabi ko na nga kasi, hindi tayo dapat umalis ng Maynila. Maling desisyon eh, bumalik pa tayo dito. So what are you saying? Ako ba ang pinariringgan mo? Gusto mong sabihin mali ang mga ginagawa ko? Mama, wala naman ho akong ibig sabihin masama. Yung sa akin lang ho kasi, sana lang nakinig kayo sa akin. At bakit? Sige, kausapin mo yung asawa mo. Kung ayaw niya, nasa kanya mabunton ang galit ko sa anak ni Congressman na yan. Giselle, hindi naman kayo nakatulong eh. Teka lang sandali, tama naman kasi yung sinasabi ko. Baka naman kasi ngayon gusto niyo na akong pakinggan? Saan? Pagkatapos ano, you? Why? Tama na po. Ako rin naman po yung nagpumilit na bumalik tayo dito sa resort kasi akala ko magiging maayos na lahat. Pero kabaliktaran naman lahat ng nangyari. Kaya mas gugustuhin ko na lang po na bumalik na lang tayo sa Maynila. Basta't walang po pwedeng manakit sa'yo o kahit na sa kanino sa pamilya ko. Ito naman yung pera ko. Saan naman napunta yung iba? Nak, nandiyan ka na ba? Nay. Nak, dumaan ako ng palengke, oh. Di ba paborito mong leche flan? Yan, para Nay. sa'yo. Pa, oh. Actually, Nay, Dami kong binili, oh. Nay, may surprise din ako para sa inyo. Alam ko kasi na mahilig kayo manood ng mga soap opera, so... binili ko kayo ng TV. Anak, mahal yan, ha? Saan mo kinuha ang pambili? Sa may racket ko, Nay. Yung kasama ko si Allison. Alam ko maliit lang bayad sa inyo doon. Nay, itong boss ko ngayon, generous siya, so mas malaki yung bayad niya sa akin. Ano ba talaga kasi yung ginagawa mo, anak? Legal ba yan? Nay, wala ba kayong tiwala sa akin? Anak, hindi naman sa ganun. Pero hindi mo rin maaalis sa akin na mag-alala. Paano itong mga nakaraang araw kung ano-anong pinapamili mo? Pag tinatanong kita, matipid ang mga sagot mo. Eh kung sinasabi mo na lang sa akin, di sana hindi na kita kinukulit. Bakit ba kasi hindi niyo lang kayo maging masaya para sa ating dalawa? Hindi ba kayo natutuwa, Nay, na umaasenso na tayong dalawa? Bakit ba kasi kailangan mo lagyan ng kulay lahat ng ginagawa ko? Daddy, magkape po muna kayo. How? Let's meet a few, Marilyn. Tama-tama, marami akong kailangan tapusin dito sa resort bago tayo bumalik ng Maynila. May kailangan ka po ba? Ang totoo po yung gusto ko na po magpasalamat po ulit sa inyo sa ginawa niyong pagligtas sa akin kay Anthony. Malaking bagay po sa akin yun. Marilyn, you don't have to thank me. Obligasyon kong protektahan ka.
You're my daughter. Bakit? May nasabi ba akong mali? Wala naman po. First time ko lang po kasi narinig sa inyo na tinawag niya akong anak. Simula po kasi na dumating ako sa buhay niyo, pakiramdam ko po palagi ang layo-layo ng loob niyo sa akin. Alam ko rin naman po kasi na buong buhay niyo akala niyo si Darlene yung anak niyo. Oo. I'll be honest with you. Mahal ko pa rin si Darlene. Pero hindi ibig sabihin na hindi kita mahal. The truth is, gusto kong papalapit sa'yo. Hindi ko lang alam kung paano. Iba kasi kayo mga ugali, kaya nangangapa pa ako. Siguro po, kapag nasa Maynila na tayo, mas magkakaroon po tayo ng time para makilala po yung isa't isa. I'm really looking forward to getting to know you better, man. Ako rin po. Ay, thank you po for coming. Morning, sir. Morning. Dave, good morning. Morning. Excuse me, waiter ka dito? Ay, hindi po. Ako po yung may-ari ng restaurant. Kulang kasi sa salt yung soup eh. So, teka po, ako nang bahala dyan. Ay, wala pong problema. Masarap naman po. Yeah, Hindi kailangan Kadiri! po. Ganyan ba pag sa servisyo nyo dito? Hindi na ako babalik sa restaurant na to. Halika nga! Okay po, hindi naman kayo Gusto pa rin pinipilit may-ari eh. na yan. Umalis na tayo dito. Kara, hindi pa bayad yan, ha? Yung bayad nun, ha? Jerome, pabayaan mo na. Ay! Jerome, ano? Gati ka sinabi ko sa bahay ka muna at magpahinga ka doon. Katigas naman na rin, ah. Eh, chef naman, iniwan niyo ako dun eh. Baka lalo ako mag-anon. Ay, naku. Teka, Jerome, lasing ka ba? Hindi, nakainom lang. Ay, kain tayo. Gutom Ano? na ako. Teka. Ano? Jerome, umayos-ayos ka na. Oo, alam namin ni Chef Andy, heartbroken ka. Pero tingnan mo naman ginagawa mo. Sinisira mo na sarili mo dahil sa pag-ibig na yan eh. Uy. Seryoso si boss, oh. Chill lang pag may time. Anong chill? Ha? Buti sana kung sarili mo lang nasisira. Ang problema, pati kami naapekto. Pati itong restaurant na to, kaya umayos-ayos ka naman. Hindi, okay lang ako. Okay lang ako. Teka, Eh, ano ba problema mo? ikaw ang problema ko! Kaya tama na yan. Teka lang, Chef, teka lang ha. Nakakainis na nga si Perlita eh. Alam mo, ibis na lang, magpasalamat na lang siya sa akin. Kinukulit niya pa ako kung saan ko kinukuha yung pera ko. Well, bakit kasi hindi mo na lang sabihin sa kanya yung totoo? Na ako yung nag-break kay Marina at saka kay Jerome? No way. Why not? Eh, di ba ikaw na naman yung pinili ni Nanay Perlita mo? Ikaw na yung mahal niya. Eh, kaya nga ako yung pinili niya. Because I played the role of a victim. At pinumukha kong masama si Marilyn. At sigurado ako kapag nalaman niya yung totoo, si Marilyn ang pipiliin niya. And I'm not going to let that happen. Importante talaga sa'yo na makuha yung loob ng Nanay Perlita mo, no? Eh, syempre, pag balibalik ta rin man ang mundo, nanay ko pa rin siya. Nakuha na nga ni Marilyn ang lahat ng sa akin nun eh. Yung dati kong buhay, pamilya ko, pati si Jerome. Kaya hindi ko hahayaan na pati si Nanay Perlita makuha niya rin sa akin. You know what? I don't think naman nagagawin pa ni Marilyn yun sa'yo, yung agawin niya ulit sa'yo, si Nanay Perlita mo. Because I can really see how happy and contented she is with her family. Even with your dad. Nakita ko nga silang nagyayakapan kanina eh. That was just a meaningless hug. I'm sure hindi ako ipagpapalit ni Daddy sa babaeng yun. Don't be too confident, Darlene. Ngayon nga eh, na nasa resort lang si Tito Ziggy, minsan na lang kayo makita. Eh paano pa kaya kapag bumalik na sila sa Manila? Aalis sila? Alam mo, dapat hindi pa namin sinasabi sa ito, pero sumusobra ka na eh.
Akala namin sandali ka lang magkakaganyan. Eh nakaka-bad trip na, Chong. Papasok ka ng lasing, tapos manggugulo ka ng customer. Eh pati kabuhayan namin naapektuhan ng dahil sa'yo eh. Nay, intindihin mo, may pinagdadaanan yung tao eh. Chef naman, iintindihin pa ba natin yan? Matanda na yan, alam na ang ginagawa niyan. Yung parang batang dahil pang kinuha ng lollipop. Hoy! Ingatan mo yung lumalabas sa bibig mo, baka nakakalimutan mo. Ako pa rin ang may-ari ng restaurant ito at bayaran ka lang. Ganun? Paputulan ko na to. Noy, tama na ha. Ano ba pinagbabalak Tama na nga, tama. Ano pinagawa mo, ha? Pinagmamalaki. Noy, sandali. Noy, pumasok ka nga sa loob. Ano ba? Hindi kayo nakikinig sa akin, hindi na nag-aaway kayo. Noy, pasok sa loob. Dali. Ano ka naman, Jerome? Ayan, sige, maglasing ka na maglasing. Ay, bumangon ka mag-isa dyan. Tutulungan kaya, nako. Daddy? Darlene, what are you doing here? Hindi ba pinagbawalan ka ng pumunta dito sa resort? Totoo ba? Totoo bang aalis na kayo? So, totoo nga, kung hindi pa sinabi sa akin ni Allison, hindi ko pa malalaman. Thanks, Dana. Thanks for not informing me. Oh, sasabihin ko naman sa'yo, ang dami ko lang ginagawang trabaho dito sa resort. Trabaho ba talaga? O talagang pinagpalit mo na ako kay Marilyn? Bakit, Dad? Close na ba kayo? Siya na ba yung one and only princess mo? Stop this nonsense, Darlene. Alam mo naman kung gaano kita kamahal. Oh, I almost forgot. Mahilig nga pala kayo sa pangit na pinaganda. Una si Mommy, tapos ngayon yung ratokadang Marilyn na yon. Enough, Darlene. Hindi ko gusto yung pananalita mo and I don't appreciate this. Wala kang karapatang pagsalitaan si Giselle o si Marilyn. I'm sorry, Dad. Nasaktan lang ako eh. Kasi aalis na kayo tapos wala man lang kayong pasabi sa akin. Sige. Anong ginagawa ng babae niyan dito? Boss, sir, pangalan nito. Pasensya na po, sir. Nag-last order na po kami kanina. Hindi ba nag-usap na tayo? Tapos ang usapan, ayaw ko nang makita ang pagbumukha mo? Mama, magpapaalam lang ako kay Darlene. Bakit pa? Eh, hindi mo naman kaano-ano yan. Sige na, Dad. Saka na lang tayo mag-usap. At bakit? Babalik ka pa? Hindi ba fully paid ka na? Tapos na rin ang usapan. Napaghiwalay mo na si Marilyn at si Jerome. So, ano pang kailangan mo? Ayaw na kitang makita. Lola, tama ba yung narinig ko? May kinalaman kayo sa paghihiwalay namin ni Jerome. I am not going to give you your money back. I did my job and I did my job well. Hindi ko naman kasalanan na nalaman ni Marilyn na yung pinakamamahal niyang lola ay isang halimaw! Si Lola po, tsaka si Daddy. Nakipagkonsyaba sila, inutusan nila si Darlene na paghiwalayin kami. Nasiraan yung relasyon naming dalawa. Eh, ikaw ang mastermind dito, hindi ba? Pagkatapos ikaw ang mukhang mabait kay Marilyn, masama ba yun? Na gusto kong maramdaman niya na kahit paano meron pa siyang kakampi? Kung siya talagang babaeng tinadhana niyo para sa akin, bigyan niyo po ako ng sign. Sabihin niyo po sa akin kung anong dapat kong gawin. Bakit? Ayaw na sa akin ni Jerome. Sumuko na siya sa akin, Mami. Siguro na-realize na niya na ayaw na niya sa retokadang babae. This is the perfect time for you to come back sa buhay ni Jerome.